Welcome back, my dear students. I am Sir Sai, your math teacher. So this is the continuation. So this is the second part of our module number 3. So this part will focus on addition and subtraction of integers. Okay? Mga anak, kung merong mga topics na kailangan talaga pag laanan nyo ng 120% ng inyong focus, isa ito sa mga topics na yon. Kasi ito ay skill na magagamit nyo hindi lang sa grade 7 hanggang senior high, hanggang college, magagamit nyo to. Okay? So, ito yung operations involving integers. Sabi ko nga, this part will focus on addition and subtraction of integers. Okay, so representing addition of integers using the number line. So, I had already discussed what a number line is. It is a straight line with negative numbers, 0, and then you have the positive numbers. So, dito, tawagan natin silang mga integers. Ang integers, they are the set containing the union of the whole numbers and the negative numbers. Okay, so, dyan na nga, sabi ko nga kanina, dyan na yung mga negative, dyan yung 0, at yung mga positive na numbers. So, let us try to add negative 1 plus negative 5. So, ang sagot ay negative 6. Sabi dito, first, locate negative 1 on the number line. So, dito sa number line natin, hanapin natin nasaan ba si negative 1. Ito siya, di ba? Nandito si negative 1. If the next addend is positive, our movement will be to the right. And if negative, we will move going to the left. So, kapag daw yung next nating addend, kapag siya ay positive, gagalaw kasi tayo no? So, kapag positive, papakanan. Kapag naman negative, pakaliwa. Okay? So, since ang nating next addend ay negative 5, negative siya. Kaya, pakaliwa tayo. So, ilang movement? So, 5. So, we will move 5 units going to the left kasi nga negative 5. So, samahan niyo ako sa pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. The final location is negative 6. Kaya ang ating sagot, the sum of negative 1 and negative 5 is negative 6. Ayan. So, let's have another example. How about this one? Positive 6 plus negative 2. O, may sagot na tayo dito, 4. So, tignan natin. Gamit ang number line. So, first, locate positive 6. Nasaan ba dito si positive 6? Ito siya. Ayan. So, positive 6. Next, since the next addend is negative 2, negative siya. Kaya papunta tayo sa kaliwa. So, ilang beses tayo gagalaw? Dalawa lang. Kasi negative 2. So, we move 2 units to the left. Bilang tayo. 1, 2. Nasaan yung final location natin? Diba 4? Kaya 4 ang ating naging final answer. Positive 4. Okay? Meron pa tayo isang paraan para mag-add ng integers. So, hindi tayo gagamit ng number line, gagamit naman tayo ng algebra tiles. So, representing addition of integers using the algebra tiles. Ayan. So, sa paggamit ng algebra tiles, meron tayong tinatawag na positive tile, kulay puti. Then, you also have a negative tile na kulay itim. Ano? So, ang ating sample problem ay 6 plus negative 2. So, in here, gagamit tayo ng 6 na puting tile. So, bakit puti? Kasi positive. Yung 6 dito ay positive. Kapag walang sign sa unahan, it's understood na that is positive. Okay? So, we will use 6 positive tiles. Next, mag-a-add daw tayo ng 2 negative. Anong kulay ng negative? So, itim. So, mag-add tayo ng 2. Ayan. And then, magkakaroon tayo ng 0 pair. So, ano yung 0 pair? So, isang puti at isang itim, tanggal na yon. Kasi 0 na ang katumbas niya kapag pinag-add natin yan. No? So, gaya na to. Isa siyang 0 pair. So, tanggal na siya.
remove na natin siya sa ating mga number algebra tiles. So, eto rin. Remove na rin yan. Pares kasi yan. So, meron pa ba tayong remove ng mga pares? Wala na. Kapag wala na, we will just have to count the remaining tiles. So, ilan tiles yung naiwan? 4. Diba? Ano kulay? Puti. Kapag puti, positive o negative? Positive. So, in here, 4 white tiles remained. So, the answer is 4. Kaya ito ang naging sagot. Again, paano ginawa? So, tignan mo kung ilang tiles ang kailangan. Kung positive siya, puti ang gagamitin. Kung negative naman, we will use yung black na tile. Ano? And then, magpaparis tayo. Kapag meron tayong isang white, positive tile, at isang black na negative tile, 0 pair yan. So, remove na sila. Okay? Now, how to add integers na hindi nagagamit pa ng number line or algebra tiles. Okay? So, there are rules in adding integers. So, if you add two integers with like signs, add the absolute values of the two numbers and write the common sign before the sum. If we add two integers with different signs, subtract the absolute values of the two numbers and copy the sign of the number with a greater absolute value. Okay? So, sa Tagalog, kapag daw, tignan nyo muna yung mga sign ng number, ng integers natin. Okay? Kapag parehas daw sila ng sign, i-add nyo lang yung number, yung absolute value, i-add nyo lang yung number, and then copyhin nyo naman yung sign. Ganun lang, kapag magkamukha ng sign. Paano sir pag magkaiba? Pag magkaiba naman, magma-minus sila. And then, kuhanin mo yung sign ng number na mas malaki yung absolute value. Let's have an example here. Tignan natin, negative 1 plus negative 5. Tignan nyo yung mga sign. They are both negative, right? Since pareha sila ng sign, i-add lang natin yung 1 at 5, yung absolute value. So, 1 plus 5, edi 6. And then, kokopyahin mo lang yung sign, negative 6. Next, paano naman dito? 6 plus negative 2. Tignan nyo yung mga sign. Si 6, wala kayong nakikitang sign, di ba? Pag walang nakikitang sign, automatic positive yan. Si 2 naman dito, negative. Magkamukha, magkaiba. Magkaiba po. So, pag magkaiba, minus. 6 minus 2, 4. Next nating isipin, ano yung sign na kukuhanin ni 4? Yung positive ba o negative? O, tignan nyo kung ano yung mas malaki yung absolute value. Di ba mas malaki yung 6? Ano ba yung 6? Positive. Kaya ito, positive 4. Parang ganito lang yan. May 6 pesos ka, tapos meron kang utang na 2. O, magkano na naging pera mo nung nagbayad ka? 4 na lang, 4 pesos. O, dito naman, may utang kang piso, negative 1. O, umutang ka ulit, nagdagdag ka pa ng utang na 5 piso, o yun na, utang mo, 6. Okay? So, let us answer the following. So, 8 plus 4, positive 8 plus positive 4. Parehas positive, kaya i-add mo lang yan. 8 plus 4, edi 12, tapos, since positive parehas, kokopyahin mo lang yung sign, positive. Next, negative 3 plus negative 2, they are both negative, right? So, 3 plus 2 is 5, and then, we will just copy yung negative. Next, negative 9 plus 3. 9 here is negative. Yung 3 naman dito is positive. Magkaiba po yan. So, mag-minus tayo. So, 9 minus 3 is 6. Anong sign na kukuhanin? Negative o positive? O ano, mas malaki yung absolute value? Yung 9 ba o yung 3? Diba yung 9? O kaya, negative 6. Next, 7 plus negative 5. Magkamukha ba ng sign? Magkaiba. Diba magkaiba sila? So, dahil magkaiba, magma-minus. 7 minus 5, magiging 2. Ano yung mas malaking absolute value? O, diba 7? Kaya, positive 2 ang magiging sagot. Next, negative 5 plus 0. No. So, the negative 5, lahat naman ng number na dadagan mo ng 0, ang sagot, yung number lang din naman na yun. Next, positive 6 plus negative 6. Magkamukha, magkaiba. Magkaiba po. Then, magma-minus, 6 minus 6, 0. No? Huwag mo nang problemahin kung positive o negative kasi ang 0, wala naman siyang sign. So, ganun lang. Okay? So, next.
Tayo naman ay dumako sa representing subtraction of integers using the algebra tiles. Ayan, subtraction of integers tayo. So again, ang positive ay white, ang negative ay black. So, it is similar to addition of integers but something needs to be done first. So, we flip the algebra tiles of the subtrahend. Okay, example, negative 5 minus 8. So, kailangan natin ng 5 itim kasi negative 5. Tapos, yung 8 naman dito ay positive. So, ang positive ay puti. Pero sabi natin, if i-flip natin yung algebra tiles ng subtrahend, ang subtrahend dito ay yung 8. So, if i-flip natin to, kapag flip, babalik ta rin. So, pag binaligtad natin yung puti, magiging itim na siya. Ngayon, tayo ay mag-cancel or mag-zero pair. Meron ba tayong zero pair? Wala. So, kung walang zero pair, bibilangin mo na lang yung lahat yan. So, ilan lahat yan? 13 na itim. O kapag itim, negative. Kaya, negative 13. So, the answer is negative 13. So, yun lang. No? So, babalik ta rin mo lang. Next, so rules in subtracting integers. To subtract two integers, follow these simple steps. The first one is to change the sign of the subtrahend, the number we subtract. Then proceed using the rules in addition. So, I have here an example. Negative 10 minus negative 8. Kung papansin nyo, yung negative 10, kinopya lang. Yung minus, ginawang plus. Tapos yung negative 8, ginawang positive 8. And then, babalik lang kayo sa addition. So, dahil sa addition, pag magkaiba ng sign, nagma-minus, 10 minus 8, magiging 2. Kukuhanin mo yung sign na mas malaki yung absolute value, negative. Kaya negative 2. So, meron tayong technique na tinatawag KCO technique. Okay? So, madali siya tandaan. K means keep, C means change, O means opposite. So, gaya na to. Negative 5, keep, change, opposite. So, ang sagot ay negative 11 kasi sila ay magkamukha na ng sign. Sa addition, pag magkamukha ng sign, ina-add na lang yung numbers. And then, ito naman, so keep, change, opposite. So, yung negative 3 naging positive 3 dahil magkaiba ng sign. Ayan. So, sila ay naging 7. Positive 7. Kamukha ng sign na kaya pinag-add. KCO. Keep, change, opposite. Copyhin mo yung una, gawin mong plus yung minus, tapos balik rin mo ng sign, and then balik ka sa addition. So, let's have a practice. So, negative 6 minus 11. So, una KCO natin yan, mga iyan. So, keep. Ang umpisa, i-keep. Lahat ng minus gawing plus, and then mag-change tayo ng sign. So, negative 6 plus negative 11, dahil magkamukha ng sign, magiging negative 17. Negative 3 plus positive 10, magkaiba ng sign, magma-minus, positive 7. Positive kasi mas malaki yung 10 sa 3. Next, 8 at saka negative 12, magkaiba ng sign, minus to. Kaya naging 4. Negative kasi, ang absolute value ng 12 ay mas malaki sa 8. So, negative 4. Then, 7 plus positive 5, dahil magkamukha ng sign, magiging positive. At saka, mag-a-add na lang yan. So, you have magiging 12. The sum is 12. So, yan yung pag-a-add at saka pagsusubtract ng integers. So, next naman nating didiscuss ay yung part 3, multiplication and division of integers sa next video. Sana naintindihan nyo na yan.